I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Shout out po sa inyo mga beswa. Sa mga Marcos Loyalists and supporters, nakikita nyo ginakikita ko. Ayan, ang mga good news. Umarangkada na talaga ang mga magagandang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Kasama po ang kanyang mga gabinites, no? So, dahil dito guys, anong sabi? Distribution ng Presidential Assistance to Farmers, Peasants and Families, July 11, 2024, San Jose, Batangas. Ay, wow, social. Shout out sa mga taga Batangas, mga best. Nako guys, nagbibigay na naman ng kalabaw si Pangulong Marcos Jr. guys. Mga bangka, mga machinery sa mga bawat LGUs, Quezon Province, no? Laguna, Batangas. Ay grabe, milyones mga bes. Para kompleto Ricardo, panoorin nyo ito at tunghayan nyo ang kanyang mga activities. Kaya abangan natin ating mga pangulo, ang ating pangulo sa mga lugar nyo mga beswa. Anong masasabi nyo? Ako, wala. Masaya lang talaga ako, no? Eto na mga bes. Sabi niya nga, susuyurin niya ang kasulok-sulukan ng Pilipinas sa bawat region, mga probinsya. Ngayon nasa Batangas na naman siya. Yan ang totoong leader. Bakit? Kasi guys, malapit sa puso niya ang mga magsasaka. Talaga, bakit? Kasi sabi niya nga, ang magsasaka ang siyang nagsusupply ng pagkain sa bawat Pilipino, sa bawat region. Pwede kayo naloka, tingnan mo yan, may bangka. Ay, mga kababayan, mainggit lang ang dapat mainggit. Pero dapat nagpapasalamat din po kayo kasi kahit papano ang Pangulo nagtatrabaho. Nakikita nyo kung nasaan punta ang budget. Di ba? Ganun lang yun kasimple. Yan ang hirap sa iba. Pag walang ginawa ang Pangulo, may nasasabi. Ngayon, pag gumagawa ng mabuti ang Pangulo, tumutulong sa kapwa Pilipino, lalo na sa mga magsasaka mangingisda, lalo na sa mga maralita, may nasasabi pa din. Hindi mo alam kung saan mo ilagay ang lugar ng isang Pangulo, no? Pero, tingnan nyo sa ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon, sa pagtulong sa mga magsasaka, lahat-lahat na. Hindi po nagagawa ng mga puon nila yan in the past. Hindi, real talk tayo. Kahit magre-react yung isa sa mga namumuno. Ang ibig kong sabihin, mayroon bang mga past admin na ganito ang ginagawa nila sa mga magsasaka? Full support? Wala po Wala po ako nakikita Sorry to say, pero sa mga Marcos lang ako nakakita ng ganitong klaseng tulong, no? Sa ating mga kababayan. Pangkalahatan po ito, mga kababayan. Kasama po yun, mga tupad. Through his, mga sekretary. Bawat pamahalaan, bawat ahensya ng gobyerno, talagang sanib puwersa. Tumulong ang DOLE, TESDA, lahat. DSWD, DOE, lahat mga kababayan. Sa totoo lang, grabe. Ako, very speechless ako sa ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Sabi na naman ng iba mga kababayan, para lang para lang may maisabi sa SONA. Aba, hindi nyo alam ang SONA kung ano ibig sabihin. Yan po ay report sa taong bayan kung ano po ang nagagawa ng isang Pangulo mula nung umupo. Natural, magtatrabaho. Hindi biro ang isang Pangulo, nakabalik ka sa kanya lahat ng problema dito sa Pilipinas na ito, lalo na yung mga iniwan ng mga kapalpakan ng mga sinundan niya, siya po ang nag-aayos, di ba? Tingnan nyo yung nangyari dyan sa West Philippines ano nangyari? Sino may kagagawan niyan? Kung hindi pa siya nakaupo, hindi natuklasan yung anomalyang nangyayari. Kaya nagsasapor ang mga Pilipino, nilalagay sa kapahamakan, di kayo naloka. Tingnan nyo mga nangyari ngayon, yung issue sa mga pugo. Tingnan nyo, di ba? Na ilalagay sa Pilipinas na na hindi maganda. Kapahamakan. Yun ang nakikita ko sa aking kaisipan lamang. Pero ito si Pangulong Marcos Jr., focus lang sa trabaho kahit binabastos ng mga
mga parasite sa Pilipinas. Oh, di ba? Tulad niyan. Oh, Department of Agriculture kasama niya, namimigay ng truck. Oh, si Secretary of Finance, Rap Ricto. Oh, si DSWD, Secretary DILG. Alam nyo ito si DILG Abalos, siya pala po yung coordinate sa mga LGUs para sa mga lugar na kung saan pupunta si Pangulong Marcos Jr. Ay, mahirap din pala papel ni Secretary Abalos, guys, ha? Oh, lahat yan, bawat region, bawat probinsya, kinakausap niya. At least, mga kababayan, nakikita natin, ang budget. Oh, sabi nga nung nagko-comment, at least, may pinamigay kaysa ibulsa. Oh, edi tama. Oh, sabi yung nagko-comment, guys, ha? O sabi naman ng iba, nagko-comment sila, ay sus, sobrang inggit nila talaga. O tulad niya, makinarya. Biro nyo yan, mga kababayan, saan kayo makakita ng isang pangulo na ganito? Maalala natin, kay si Pangulong Marcos Jr., sino man ang susunod sa kanya, sana ituloy-tuloy niya ang ganitong klaseng gawain. At least, ang totoong may originality, si Pangulong Marcos Jr. Kung ginaya man siya, di, thank you. 'Di ba? Kahit naman sino, guys, ang pangulo ng Pilipinas, pag maganda naman ang kanyang hangarin para sa mamamayang Pilipino, tulad nito, i-spread natin, 'di ba? Ang magagandang good news sa mga administrasyon nila. Ganun lang kasimple po 'yun. See? So, 'yun mga kababayan, panoorin natin ang kanyang speech at bago 'yan, panoorin natin ito at pakinggan nyo, okay? Assorted vegetable seeds naman na may halagang 1,704,328 pesos sa ilalim ng High Value Crops Development Program. Wow! Okay. 4 units of rice thresher at 62 units of seeds applicator na may kabuuang halaga na mahigit 3,700,000 pesos sa ilalim ng RICE program. Mula naman sa Pelfida, mamamahagi ng 1 unit processing and weaving center na may kabuuang halaga na 2 milyong piso. Mula naman sa Agricultural Credit Policy Council, mamahahagi sa Yakap at Halik Multipurpose Cooperative ng 10 milyon credit assistance to small farmers and fish folk sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program. At mamamahagi din ng 50 million pesos sa Cooperative Bank of Quezon para sa credit assistance to small farmers and fish folk sa ilalim ng Agri-Negosyo and Capital Access for Young Agripreneurs Program. Mamamahagi din ng 4,420 sacks of organic fertilizer na may halagang 1,657,500 pesos sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Mula sa Philippine Coconut Authority, mamamahagi ng mahigit 143,000 pieces of coconut seedlings na may halagang 12,215,775 pesos para sa mga coconut farmers ng probinsya ng Batangas, Laguna at Quezon. Mamamahagi din ng PCA ng 57,464 pieces of coconut seed nuts na may halagang 8,044,900 pesos para sa 341 coconut farmers ng Batangas. Ang Department of Labor and Employment naman,
ay mamamahagi na 6 na beneficiaries sa Batangas ng business kits na may halagang 179,664 pesos at mamamahagi din ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tinatawag nating TUPAD program na mayroong kabuuang halagang 28,958,800 pesos para sa 5,569 beneficiaries. Ang TESDA naman ay mamamahagi sa Batangas ng 762 starter toolkits para sa 762 beneficiaries sa ilalim ng Special Training for Employment Program na nagkakahalaga ng 5,052,588 pesos. Makakatanggap din ang 265 beneficiaries ng Batangas na kabuuang halagang 478,240 pesos sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program, Special Training and Employment Program, and Coconut Farmers Scholarship Program. At mamamahagi din ng Certificate of Scholarship sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program at Special Training and Employment Program para sa 3,382 beneficiaries na may kabuuang halagang 65,403,347. Mula naman sa Department of Trade and Industry ay mamamahagi sa 4 na beneficiaries ng Batangas ng Sari Sari Store Business Kits na may kabuuang halaga na 40,000 pesos. At ang panghuli, ang DSWD ay mamamahagi sa 10,000 farmers and fisher folk ng Batangas ng 10,000 pesos bawat isa sa ilalim ng Ayuda sa Kapos ang Kita program na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Mamamahagi din ng cash assistance na may kabuuang halaga ng 4,235,400 pesos para sa 2,353 beneficiaries ng piling Child Development Centers ng Batangas under the Supplementary Feeding Program. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At congratulations po sa ating mga farmers and fisher folk beneficiaries. Oh, si PBBM lang mayroong ganyan. Aba, shout out sa mga DDS. Nakatanggap din sila guys ha. Yung mga kagrupo nila dyan sa Batangas. Hindi ka naloka. Masaya na lang dapat kayo at magpasalamat. Kasi mayroon tayong Pangulo na may malasakit. Diba? Hindi nyo pwedeng awayin ang Pangulong Marcos Jr. kasi hindi naman kayo inaaway. Hindi naman kayo inaaway as in. Inaano ba kayo ni Pangulong Marcos Jr.? Kayo lang ang nang-aaway eh. Si Digong lang ang nang-aaway eh, nang gugulo. Pati yung mga alipores niya nang gugulo. O, diba guys? Real talk yan. So, yun guys, tunghayan natin ang kanyang speech. At syempre, ang pagbibigay niya ng milyones sa bawat LGU. Shout out sa mga taga Batangas, mga beswa. BBM! 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 At taus-pusong nagpapasalamat sa ipinakikita at ginagawa ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
na tunay na binabago ang pagtingin sa mga Pilipino. Nagkakaroon tayo ng galang, nagkakaroon tayo ng tunay na pagkilala sa mga Pilipino. At ito naman, ang tunay na layunin ng ating kagalang-galang na napakasipag na Pangulo ng ating bansa. Kaya tayo ay talagang nagpapasalamat at ipinakikita na kinikilala ng ating Pangulo na sa lalawigan ng Batangas, siya ang kauna-unahang Marcos na dinala ng mga Batanggenyo. Yung mga nakaraan, hindi. Pero kayo, tayo, dito sa atin nagmula ang pagpapakilala sa tunay na pagkatao, layunin, napakagandang layunin, at tunay na napakatibay na paniniwala sa pagkakaisa, tunay na naniniwala sa kagitingan at dangal ng mga Pilipino na talagang dapat nating itaguyod. At ipinakikita ito kasama ang kanyang mga kagawad, ng pamahalaan ng mga kagawaran. Kasama niya, natin tinatanggap, mula sa kagawaran natin sa Department of Finance, ang pinili ang ating kagalang-galang, dating senador, dating congressman, Ralph Recto, na at ganoon din ang ating mga mayor, at sabi ko nga, bilang chairman din ng ating region, ng Calabarzon. Yung Calabarzon, alam natin, ang pinakamaunlad na region. Pinakamaraming Pilipino naririto sa atin. Mas marami ang mga nasa Calabarzon kaysa Metro Manila, kaysa National Capital Region. Kaya naman tayo ang pinakamaunlad. At tayo ang nakakahikayat ng pangkabuhayan at lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura. Sa bagay, sa lahat ng bahagi, nangunguna ang ating Calabarzon. Kaya tayo ay pinakikita natin ang ating taus-pusong pasasalamat. At kapares ng nabanggit kanina, ang ating Pangulo naririto hindi lamang para mamigay, pero mahalaga upang pakinggan, marinig ang ating pang mga pangangailangan na wala siyang hangarin, kundi itaas talaga ang buhay, pagkilala, karangalan, dangal ng mga Pilipino. Kaya sama-sama tayo. Maraming salamat sa ating kagalang-galang na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ginagawa. Nakita natin hindi tayo nagkamali sa pangunguna na siya itanghal bilang Pangulo dito sa ating lalawigan ng Batangas. Dito nagmula. Yang napakarami na nagpakita kaagad na tayo ay tunay na naniniwala. Meron tayong we believe, sabi nga. At ito naman ay hindi tayo nauunsyami. Ngayon, isang patotoo ito. Ang kanyang muli at malimit na pagpunta sa atin dito at pagharap sa ating lahat. Lalong-lalo na ang mga nangangailangan. At nasa atin ang mga kasangkapan para talaga magkaroon tayo ng food terminal na ginagawa natin ngayon. Pinag-aaralan naman namin at sa utos ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng fish port. Hinihingi rin ito, hindi lamang ng mga Taga-Luzon, hindi lang Metro Manila, kundi pati yung mga nasa Mindanao. Kailangan nilang malapit sa kanilang mga pangingisda. At yun din namimigay din ng hanap buhay dito sa ating. Kaya
lahat ng ito, patotoo na ginagawa ng ating Pangulo ang lahat para talaga magkaroon ng bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabuhay ang kanyang mga nasa kagawaran at kasama na ang ating sariling atin na namamahala ng pananalapi natin, ang ating Secretary Ralph Recto. At masasabi natin kaming mga nasa lokal, tayo na nasa lokal, tayo na tunay na malapit sa tao, tayo ay sinusubaybayan sa ngalan ng ating Pangulo ng napakasipag at napakarunong at may dibdib na Secretary ng ating Local Government and Interiors. Dito pa sa atin nasabat ang pinakamalaking nahuli na droga sa Alitagtag. 1 tonelada at 1,000,000 at 400,000 pinakamalaki na sa lahat. Siya yan ay sa katauhan ng ating Secretary ng Local Government, Benhar Abalos. Yan naman ay makasama rin kami sa Kongreso. At sa pag-organize, magkasama rin kami ni Secretary Benhar. At kailangan talaga ang mga taong ganyan. At kaya naman makikita natin kung gaano kagaling pumili ng mga tao ang ating kagalang-galang na Pangulo. Kaya tayong lahat, mula sa puso, maraming salamat po, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag ko na rin, salamat po, Ninong. Maraming salamat po, Governor Mandanas. Ang umaga po at tuloy po kayo sa Batangas. Alam kong hindi pa natilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine-dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate V. Kahapon nga, ang call time namin sa jump off point papuntang Montalban, Rizal para inspeksyonin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdelubyo pa, tuloy ang biyahe ng Presidente. Sa loob po ng 3 buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa Tawi-Tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Narinig Ang niyo yun? karavan ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, katulad gayon, 10,000 Batanggenyo ang makikinabang. Narinig niyo yun? Oh, see? Mahirap. Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Tama. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Tama. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas niyang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas. Tama. Hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi ng isang paniniwala. Alam niyo po,
bilang presidente, ang ganitong pagbaba sa masa ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinete. True. Pwede niyang i-text, i-email, i-Viber o i-chat group na lang at utusan kami. Sinugas yun. Pero di niya type yun. Tama. Ang gusto niya ay makasalumuha ang taong bayan. Tama. Marinig ang inyong hinaing. See guys? Direkta. Walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kanilang mga puso. Sa kanyang administrasyon, hindi ang taong bayan ang kailangan pumunta sa Malacanang. Tama. Ang Malacanang mismo ang pupunta, dudulog sa mamamayan. Correct. Mahirap yung tibagin si At ang Pangulong Marcos pagtitipon na Jr. ito ay ang preba na ganong kahanga-hanga pamamahala. Tama. Klaruhin ko lang po at ipagdiinan ko ang ilang punto. Una, ang mga tulong na personal na inihahatid ng ating Pangulong BBM ngayon ay maliit lang na bahagi ng ilang daang bilyong pisong halaga ng mga proyektong nakalaan para sa Timog Katagalugan. Ika nga nila, mga tilamsik lang ito. Pangalawa, ito'y galing sa buwis na inyong binabayaran, kaya ito'y binabalik lang ng Pangulo sa inyo. Tama. Alam niyo kung saan napunta ang budget. Pangatlo, ito'y pagpapatunay na maagap ang Pangulo sa pagtugon sa hamon na dulot ng kalamidad. Tama. Tulad ng tagtuyot, Pangulong may malasakit. Pang-apat, ito'y bahagi ng isang plano sa ilalim ng bagong Pilipinas na huhubog sa isang magandang bukas at maunlad na Batangas. Tama. Sa laban na ito, ikinararangal kong maging isang kabalikat, sugo, utusan, katrabaho ng isang masipag at marangal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong malasakit, serbisyo sa mga Batanggenyo at sa lahat ng Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. And at this juncture, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mukha yatang mahirap niyong tibagin si Pangulong Marcos Jr. Suportado siya ng buong Batangas. Oh, wag na kayong magtangka. Magmumurit lang kayo. The best talaga ang PBBM namin eh. Andito rin po ang sekretary ng DILG. Alam niyo po kung bakit mahalaga ang trabaho ng DILG. Alam niyo po, kami sa national government kahit na gaano kaganda at gaano kalawak at gaano kahusay ang aming mga pinaplano na programa, kapag hindi po magandang ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government, hindi po mararamdaman ng taong bayan kung gaano yung lahat ng programa namin, hindi namin maibababa na mabuti. Kaya malaking bagay, malaking bahagi sa aming nagiging matagumpay na programa ay ang pag-ugnayan ng local government at saka ng national government upang lahat ng maaring gawin ng national government ay dinadala naman ng mga local government officials para agarang maramdaman ang benepisyo ng taong bayan. Yan po, ang gumagawa po niyan, ang namumuna po dyan sa ugnayan na yan, DILG Secretary Benhur Abalos. Lahat po ito, lahat po ng ating mga ibang representative, naging classmate na rin po namin. Kaya po, napakaganda na makita na nagkakaisa lahat
at nagkakaisa lahat at nagtutulungan para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ang ating mga party list representative ay nandito. Duterte Youth Party List Representative Drixie May Cardema. Ayan. Andito rin ang ating mga namumuno sa iba't ibang probinsya. Galing po, bago po, nandito po rin ang Laguna Provincial Governor Ramil Hernandez. At siyempre, ang tawag ko, ang bago ko pong pagbabati po sa itong kaibigan natin na matalik, na matagal na, bago pa ng panahon pa ng aking ama, ay siya'y kasama ng First Lady noon. At ang tawag ko ngayon sa kanya, nung nagpadala ng picture sa akin, sabi niya, pirmahan mo. Ang sinulat ko dun, our favorite newlywed, Governor Dodong Mandanas. Quezon Provincial Vice Governor Anacleto Alcala, who is also with us. San Jose Municipal Mayor, ang host natin dito sa ating programa ngayong araw na ito, Mayor Valentino Patron. Ang aking mga kasama sa pamahalaan at ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na nandito ngayon, na nakisama sa atin dito ngayong araw, kayo po, mga beneficiary po ng ating mga ibibigay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga minamahal na magsasaka, mangingisda, at ang inyong mga pamilya, mula rito sa Batangas, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa maulan na panahon na ating nararanasan sa mga nagdaang araw, naaalala ko tuloy ang napakasarap ng special lomi ng Batangas. Bukod sa inyong magandang beach resort, ang masarap na pagkain ng Batangas, ang dahilan kaya dinarayo talaga ang inyong lugar. May pinakita pa sa amin kanina, may lambanog, may kami tawag namin bugnay, dito bignay wine. At kasama na rin dun sa pagsasalo natin, palagay ko mamayang gabi, kami ni Secretary Ralph Recto at saka ni lahat ng Cabinet Secretary, testingin lang naman namin yung lambanog para makita kung talagang maganda. Kaya naman, naway mas pagtibayin at palaguin po ninyo ang mga produktong proudly made in Batangas. Narito po ako ngayon kasama ang mga ibang opisyal ng pamahalaan upang ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong sipag at pagpupunyagi. Kami po ay mag-aabot ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon, sanhi ng matinding tagtuyot. Kung kaya't mamamahagi po ang aking tanggapan, nagtig 10,000 piso para sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Sa kabuuan, mahigit 70 milyong piso ang ipapamahagi natin para sa mga benepisyaryo mula sa 3 probinsyang ito. Hangad ko na makatulong ito ng malaki sa kanilang pagbabangon. Panimula pa lang po ito. Sa pangunguna ng DA, mamamahagi tayo ng mga punla at pataba ng pananim tulad ng mais, palay, niyog, abaka, kalamansi at iba't ibang mga klaseng gulay. Magbibigay din po tayo ng ilang unit ng traktora, hauling truck, combine harvester, rice thresher, grain collector bagger, corn husker, sheller, hammer mill, forage chopper, kasaba, grater at chipper. Ito po ay dahil binibigyan natin po ng pagkakataon ang ating magsasaka
na hindi na dinadala ang kanilang produkto, ang raw material kung tawagin, at para i-process sa ibang lugar. Dito, kaya mula sa paggamit nitong mga makinaryang ito, ay kaya na mag-processing, kahit small scale lang, kaya na mag-processing ang ating mga magsasaka, ang ating mga isda. Sa ganun, ang pinagbibili ngayon ay finished product. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo na ngayon yun. At yung presyo na ngayon yun, hindi na pupunta sa processor, kundi pupunta na sa direkto na sa ating mga magsasaka at sa ating mga isda para gumanda naman ang kita ninyo sa inyong hanapbuhay. Dinagdagan pa po natin ng ilang unit ng recirculating dryer, solar-powered irrigation system, pump and engine sets para sa patubig at ilang kagamitan para sa pansaka. Para sa mga nag-aalaga ng hayop, magbibigay po tayo ng 50 kalabaw, ilang unit ng hauling truck, at 5 unit ng biosecured and climate-controlled finisher operation facility na nagkakahalaga ng mahigit 24 na milyong piso. Sa atin namang mga mangingisda, magbibigay po sa inyo ang BIFAR ng ilang unit ng bangka, ng fish cage, at iba't ibang gamit sa pangingisda. At bilang tampok, dahil narito po tayo sa Batangas, magbibigay po tayo ng isang post-harvest technology package para sa smoking at bottling ng bangus at sikat ninyong produkto na tawilis, na dito lang nanggagaling, dito sa inyo. Maglalaan din po tayo ng 10 milyong piso para dito sa inyong lalawigan at 50 milyong piso naman para sa Quezon bilang credit assistance para sa maliliit na agri-negosyo. Gayon din sa lalawigan ng Quezon, gagawaran natin ng 1 milyong piso ang LGU ng Tagkawayan para sa kanilang malinis at masaganang karagatan project. Dahil naipanalo nila na napakaganda ang kanilang pag-alaga doon sa kanilang fishing ground. Maliban po rito, ang DSWD ay mamamahagi ng tig 10,000 piso para sa 10,000 benepisyaryo ng AKAP program. Magbibigay din po sila ng cash assistance na nakakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso para sa higit na 2,300 benepisyaryo ng supplementary feeding program. Wow. Ang DOLE naman ay mamamahagi ng halos 29 na milyong piso para sa higit 5,000 benepisyaryo ng tupad. Kasama rin po natin ang TESDA upang maghatid ng halos 100 starter toolkit para sa mahigit na 700 benepisyaryo ng Special Training and Employment Project ng mga Certificates of Scholarship para sa higit 3,000 benepisyaryo at yung Training Support Fund para sa lagpas 260 benepisyaryo. Meron po tayo mga test the booth. Nandyan po sa labas, nandito po, na pwede ninyong puntahan upang masubukan ninyo kung anong kasanayan ang maaari ninyong pag-aralan sa ilalim ng TESDA training program. Masaya rin ako na makasama sa okasyong ito ang tanggapan ng ating House Speaker. Kasama din po sa pagtulong natin ay ang House of Representatives na pinamumunuhan po ni Speaker Martin Romualdez na may baong tig 5 kilong bigas para sa mga pamilyang dumalo dito ngayon. Ngunit, higit pa po sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng Calabarzon. Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4A. Kabilang sa mga ginagawa natin dito sa inyong rehiyon ay ang Taal Lake Circumferential Road at ang Lobo Malabrigo San Juan Laia Road. Nariyan din po pala ang Kipot Irrigation Project at
Macalelon Irrigation Project sa kalapit lalawigan ng Quezon na malapit na rin pong matapos. Mga minamahal kong kababayan, Narinig nyo yan? iba-iba ang pinagdaanan nating pagsubok at patong-patong man ang mga suliranin at hamon ng buhay. Malalampasan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong nagtutulungan sa isa't isa. Narinig nyo yung project niya? Naniniwala ako na likas na matatapang ang mga Batanggenyo. Kasing tapang ng Kaping Barako. Matapang ninyong sinusuong ang mga pagsubok para sa kapakanan ng inyong mga pamilya. Kaya po, ako ay nakakaasa na makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mangingisda, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang Quezon, mabuhay ang bagong Pilipinas. Sa oras na ito, Oh, narinig nyo yung project niya dyan sa Batangas at saka Quezon? Sinong nagsabi na walang project ang Pangulo? Ilagay nyo po yan sa isip nyo, okay? Pakinggan natin. Ay, tunghayan ang pagbibigay. ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk. Sa probinsya ng Batangas, na sina Ginoong Jerry Mandigma mula sa bayan ng Rosario, Batangas. Cornelio Lopez mula sa Bawan. Francisco Casapaw mula sa Bawan. Marivic Malio mula sa Mataas na Kahoy. Jeffrey Mendiola mula sa Mataas na Kahoy. Jerwin Matibag mula sa San Jose. Puntong ito, ating tawagin si Governor Hermelando Aymandanas upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalaga ng 24,040,000 pesos para sa probinsya ng Batangas. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo, at congratulations sa provincial government ng Batangas. Fisherfolk sa probinsya ng Laguna na sina Andrea Bueno mula sa San Pablo City. Melanie Masongsong mula sa San Pablo City. Rodolfo Del Mundo mula sa San Pablo City. Chodoro Rivera mula sa San Pablo City. Ariel Ducot mula sa Los Baños. Ngayon naman po ay ating tawagin si Governor Ramil L. Hernandez upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalaga ng 17,420,000 pesos para sa probinsya ng Laguna. Wow! Maraming salamat po, mahal naming Pangulo, at congratulations sa provincial government ng Laguna. Ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa probinsya ng Quezon na sina Lorenz Habel mula sa bayan ng Padre Burgos. Biro nyo guys, ang dami niyan. Nakakatanggap ng tagti 10K. Nako, bihira lang guys ang makapagbigay ng 10,000. Upo ka dyan, hindi mo makita yan. Mula sa San Antonio. O, hindi lang Batangas yan ha, kasama Quezon, Laguna, milyon ha, para sa mga LGUs. O, di ba guys, grabe, si Pangulong Marcos Jr., naloka ako. The best talaga itong Pangulo na ito. Tuwang-tuwa yung mga magsasaka at mga fisherfolk ko.
Wow, guys, oh. Oh, see? Riel Guevara mula Oh. sa Sao. Tapos yung iba, ang galing magbatikos. Hindi na lang kayo masaya sa ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. para sa mamamayang Pilipino? Minsan guys, sabi ko nga sa comment ko, kayo, anong naitulong nyo sa mga magsasaka at sa mga mangisda, yung mga maralita? May naitulong ba kayo? Kasi ang lakas yung manira sa Pangulo. Kung wala kayong masabi at maitulong sa mamamayang Pilipino, ay tumahimik na lang kayo. Tulungan nyo yung kapitbahay nyo, mga kababayan. Ha? Oh. Vice Governor Anacleto A. Alcala III upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakalaga ng 28,810,000 pesos Ay, wow. para sa probinsya ng Quezon. Wow. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo, at congratulations sa provincial government ng Quezon. Wow, sana all. Sa pagkakataong ito, Sana all. See you again guys sa aking mga next upload videos. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ni Pangulong Marcos Jr. At patuloy natin ipag-pray ang ating mahal na Pangulo. Sana safety at protection galing sa Panginoon. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bye. And bye-bye. God bless Philippines.